Ang pag-uusapan po natin o ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa Espiritu Santo. Bagamat hindi natin matatalakay yung lahat ng kalaliman, hindi po natin matatalakay lahat ng lawak ng hiwaga ng Espiritu Santo, naway matulungan naman tayo ng araling ito na hindi natin makaligtaan o hindi natin maisantabi o hindi natin mawalang bahala at lalong-lalong hindi natin maibaba ang halaga ng Espiritu Santo at yung halaga ng pagkakaroon po ng Holy Spirit sa ating buhay ngayon. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ang Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano. Ang Holy Spirit po ay isang persona na aktibong gumagabay, nagpapalakas, at gumagawa o kumikilos sa bawat mananampalataya. Sa mga piling talata mula sa Biblia na ating pag-aaralan ngayon, makikita po natin na itong Espiritu Santo, itong Holy Spirit ay merong maraming ginagampanang papel sa buhay ng mga Kristiyano. At makikita din po natin na mahalaga yung papel na ito ng Espiritu Santo sa iba't ibang aspeto ng ating espiritual na paglalakbay. Na mahalaga po ang papel ng Holy Spirit sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng ating pananampalataya sa Diyos. Mula sa mga piling talata ng Biblia, alamin po natin or pag-aralan po natin ang papel ng Espiritu Santo sa buhay ng mga Kristiyano. May ilang mga punto po tayong tatalakayin. Una po, ang Espiritu Santo bilang patnubay sa katotohanan. Ang Espiritu Santo po ay ipinadala o kaya dumarating sa atin para gabayan tayo, para patnubayan tayo sa katotohanan, tayo pong mga mananampalataya. Ibig sabihin po, ang papel ng Espiritu Santo ay tinuturuan tayo. Ang papel ng Espiritu Santo ay binibigyan tayo ng kaliwanagan patungkol sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. Ayon po sa John chapter 16, dito po sa verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ang Espiritu Santo po ang nagtuturo sa atin ng mga espiritual na katotohanan. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ang pagkaunawa po natin sa mga doktrina, yung pagkaunawa po natin sa aral ng Biblia, hindi po yan bunga ng sariling talino lang natin. Kasangkapan po yung kakayahan natin. Pero, nauunawaan natin ang katotohanan, nauunawaan natin ang aral sa Biblia dahil po o bunga ng pagpapaliwanag sa atin ng Espiritu Santo. Gusto rin nasabi or ipinapaliwanag po dito ng Panginoong Hesus ang isang gawain o isang gampanin ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano. Sabi po dito, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, no? Ang Espiritu Santo po tinatawag ditong the Spirit of Truth. Bakit Espiritu ng katotohanan? Kasi nga po, ang Espiritu po ay naghahatid ng katotohanan. Kapag dumating na ang Espiritu, ang tinutukoy po dito ng Panginoong Hesus, pagka ang Panginoon ay umakyat na sa kanan ng Ama, ang Espiritu ay darating bilang gabay. Ang Espiritu ay darating bilang patnubay ng mga tagasunod ni Kristo. Yung Espiritu Santo, magpapaliwanag ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Yung Spirit of Truth, yung Holy Spirit, ang magpapaliwanag ng katotohanan tungkol sa kalooban, tungkol sa mga plano at mga pangako ng Diyos. Sabi po, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. He will guide you into all truth.
Yung Holy Spirit po ang magtuturo at papatnubay sa mga mananampalataya para maunawaan yung buong katotohanan ng kaligtasan, para maunawaan yung buong katotohanan ng kalooban ng Diyos at buong katotohanan ng mga bagay na nauukol sa espiritual na pamumuhay. Yung Espiritu Santo po ang tutulong sa atin para lumalim yung ating pagkaunawa sa aral ng Diyos. Sabi dito, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ang Espiritu Santo po hindi magsasalita ng sarili niyang mga salita, o kaya hindi magsasalita ang Holy Spirit ng sarili niyang kaisipan. Sa halip po, lahat ng sinasabi ng Espiritu Santo galing mismo sa Diyos. Kaya yung Holy Spirit po yung nagsisilbing daluyan ng mensahe ng Diyos para or patungo sa ating mga mananampalataya. Sabi dito, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. But whatever he hears, anumang marinig ng Espiritu Santo, he will speak. Pinapakita nito na ang Espiritu Santo po ay hindi hiwalay o kaya wala siyang sariling agenda, kundi gumagawa o kumikilos ang Holy Spirit ayon sa plano ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tagahatid ng mismong salita na kanyang narinig mula sa Diyos. At sabi pa, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Bilang ating patnubay sa katotohanan, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kaliwanagan, naghahayag ng mga bagay na darating sa hinaharap. Kumbaga, tinutulungan tayo na magkaroon ng kakayahang maunawaan yung mga bagay na espiritual at tayo po ay tinuturuan na maunawaan yung pagiging handa sa mga mangyayari o sa mga bagay sa hinaharap, na maunawaan natin yung plano ng Diyos, maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. At ang Espiritu Santo po yung nagbibigay ng kaliwanagan tungkol sa mga bagay na yan. Halimbawa, sa kaligtasan or sa paghahari at kaharian at mga plano ng Diyos sa hinaharap. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay kaliwanagan sa atin. Ang talata pong ito, nagpapakita ng napakahalagang papel ng Holy Spirit sa paghubog, sa paggabay, sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay nating mga Kristiyano, para tayo po ay patuloy na lumago sa ating faith, para tayo po ay patuloy na makaunawa ng malalim na pag-unawa sa mga katotohanan ng Diyos, sa buong katotohanan patungkol sa Diyos. So yan po yung unang papel ng Holy Spirit. Sa kasunod po, nagampanin o papel ng Espiritu Santo. Nagbibigay ng lakas at kapangyarihan ang Espiritu Santo. Yung kapangyarihan o yung lakas na natatamo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mahalagang bahagi din po yan ng buhay nating mga Kristiyano. Masasabi po nating pangako ito. At para ito sa mga tagasunod ni Kristo. Pangakong matatamo ng mga nagpapatuloy ng misyon ni Kristo. Basahin po natin ang Gawa chapter 1, verse 8. Sinasabi dito ng Panginoong Hesus, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dahil po ang Espiritu Santo, ang mga tagasunod ni Kristo tatanggap ng lakas. Dahil sa Holy Spirit, yung mga follower at mga alagad ni Kristo tatanggap ng lakas para harapin yung mga pagsubok, para harapin at labanan yung mga tukso at hamon ng buhay. So, hindi po inaalis yung pagsubok, hindi po pinapagaan ang buhay dahil sa mananampalataya na tayo. Dahil sa may Espiritu Santo na tayo, gagaan na ba yung buhay? Aalisin na ba yung mga pagsubok? Hindi po. Kundi ibinibigay sa atin yung lakas na kailangan natin para po harapin yung mga pagsubok. Ibinibigay yung power
na kailangan natin para maipagpatuloy ang misyon ng Panginoon na maipahayag ang Ebanghelyo patungo sa maraming tao. Sa tulong po ng Espiritu Santo, nabibigyan tayo ng tapang, nabibigyan tayo ng lakas, nabibigyan ng kakayahan ang mga Kristiyano para maipangaral ang Ebanghelyo at maipamuhay ang pananampalataya. Maging sa mga mahirap na sitwasyon, maging sa obserbasyon ng mga hindi mananampalataya. Sa tulong po ng Holy Spirit, nabibigyan tayo ng kakayahan na ipangaral ang Ebanghelyo at ipamuhay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sinasabi nga po sa talatang ito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, but you shall receive power. Hindi ito simpleng physical na lakas, kundi ang kapangyarihan tinutukoy po dito yung kakayahang magawa ang kalooban ng Diyos. Pinapakita po dito na ang mga Kristiyano po o ang mga tagasunod ni Jesus hindi maiiwanang walang kakayahan, kundi sa halip po magkakaroon tayo ng kakayahang mula sa Diyos para magampanan natin yung misyon o kaya magampanan natin yung layunin kung bakit tayo tinawag. Kailan po mangyayari ito? Kailan po mangyayari na makakatanggap tayo ng kapangyarihan o kakayahan? Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. When the Holy Spirit has come upon you, ang kapangyarihan po ay darating. When the Holy Spirit dumating sa atin, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ang isang pangyayari po sa Biblia na nakatala, dito din po sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 2, verse 1 to 4, kapag binasa natin yon, yung Espiritu Santo dumating sa anyo ng apoy at yung mga Kristiyano napuspos ng Espiritu at yung mga mananampalataya na yun na napuspos ng Espiritu Santo, nagkaroon ng lakas, nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng kakayahan para maipangaral ang salita ng Diyos. So, pagbaba ng Espiritu Santo sa atin, tatanggap tayo ng kakayahan, kapangyarihan at lakas para gampanan yung layunin kung bakit tayo tinawag. Para maipagpatuloy yung misyon na maipangaral ang salita ng Diyos sa marami. Sabi pa po dito, at kayo'y magiging mga saksi ko. Makikita natin dito yung papel ng Holy Spirit, no? Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapangyarihan para sa mga tagasunod ni Kristo na magpatotoo sa buhay, magpatotoo sa kamatayan, magpatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Na ang mga Kristiyano po ay maging mga saksi o nagpapatotoo tungkol kay Jesus, tungkol sa gospel. At magagampanan ng mga Kristiyano ang tungkuling ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo dahil sa lakas po, dahil po sa kapangyarihan at kakayahang natatanggap sa pagbaba, sa pagdating ng Espiritu Santo. Gaano kalawak yung misyon ng isang Kristiyano? Sabi po dito, sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So malawak po. Malawak yung sakop ng misyon. Pero sapat po yung lakas, sapat po yung kapangyarihang matatanggap natin. Sabi dito no, sa Jerusalem, yung Jerusalem po, yan po yung panimulang lugar nila kung saan nagsimula yung kanilang gawain at pangangaral noon. Sa kasunod, yung buong Judea, yung Judea po, lugar ng mga Hudyo. At yung Samaria, lugar ng mga Samaritanong merong magkakaibang paniniwala, merong mga pagkakaibang kultura. At pagkatapos, sinasabi diyan, pagkatapos ng Jerusalem, kakalat sa pagiging saksi yung mga mananampalataya sa mga karatig na lugar. At aabot ng hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi po limitado sa Israel lamang o sa mga kalapit na lugar lamang ang
magpapatotoo patungkol kay Kristo, kundi para sa lahat ng tao. Ang mensahe ng kaligtasan ay para sa buong mundo, para sa lahat ng lahi. Kinakailangan makarating ang ebanghelyo sa lahat ng bansa at mga tao sa pamamagitan niya ng pagiging saksi ng mga mananampalataya sa tulong at lakas at kapangyarihang mula sa Espiritu Santo. So yung talata naman pong ito, nagbibigay din sa papel ng Espiritu Santo sa pagbibigay ng lakas, pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng mga Kristiyano para magampanan po yung tungkuling magpatotoo tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa ating Panginoong Hesus. And again, hindi po limitado sa iilan yung ating misyon, kundi po hanggang sa maaabot o hanggang sa marating natin yung dulo ng mundong ating ginagalawan. Magpatotoo tayo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Magpatotoo tayo tungkol sa kanyang ginawa na pagliligtas sa atin. Ang kasunod po na papel ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo bilang mang-aaliw at tagapayo. Isa din po sa mga pangunahing tungkulin ng Espiritu Santo ay maging mang-aaliw o tagapayo. Sa John chapter 14, sa verse 16 at 17, sinabi ni Jesus, "At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama niyo siya magpakailanman." Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng aliw sa gitna ng kalungkutan at pagdurusa ng mga mananampalataya. Ang Espiritu Santo ay nagpapalakas ng loob ng mga Kristiyano at nagbibigay pag-asa sa oras ng panghihina. Yung mga talata pong ito, nagpapahayag na hindi iiwanan ng Panginoong Hesus ang kanyang tagusunod. Hindi iiwanan ng Panginoon na nag-iisa ka bilang tagasunod ni Kristo. Pinapangako dito ng Panginoon na hihingi siya sa Ama ng isang mang-aaliw o tagapayo o patnubay na gagabay sa mga mananampalataya. Kaya mahalaga po yung pakikipag-isa natin kay Jesus. Pinapakita ng mga talatang ito na yung mga mananampalataya kay Kristo, yun po ang makakatanggap at makakakilala sa Espiritu Santo. Again, mahalaga po yung tayo po ay nakikipag-isa kay Jesus. Ang Espiritu Santo po kasi hindi mauunawaan o hindi kayang tanggapin ng sanlibutan o ng mga taong makasanlibutan. Kasi po ito ay spiritual na biyaya na ibinibigay ng Diyos sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. So yan po ang isa pang papel ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano. Sa ikaapat na gampanin po, ang Espiritu Santo bilang tagapagbigay ng bunga ng Espiritu. Ang buhay ng Kristiyano nararapat po na nakikitaan ng bunga ng Espiritu. Bilang mga mananampalataya, dapat nagkakaroon ng pagbabago sa ating pag-uugali. Bilang mga mananampalataya, merong pagbabago sa ating mga pagkilos o kaya pagbabago sa ating karakter. Ayon po sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia sa chapter 5, verse 22 hanggang 23, makikita natin yung bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang Espiritu Santo ay nagbubunga ng mabubuting
katangiang ito sa ating buhay. Sa pagkakaroon nito sa ating pag-uugali, sa pagkakaroon nito sa ating pamumuhay, ebidensya po ito ng pagkakaroon naman natin ng mabuting ugnayan sa Diyos. Ang bunga ng Espiritu ay nagbibigay ng patotoo na tayo po ay tunay na mga tagasunod ni Kristo at pinananahanan ng Espiritu. At nawa nga po, ito ay nasa atin. Nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay, pagkilos, pananalita, maging sa nilalaman ng ating isip. May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagtsatsaga tayo, may kagandahang loob sa atin. May kabutihan, may katapatan at kaamuan at pagpipigil sa ating sarili. At sinasabi po dito na walang batas o walang kautusan ang maaaring lumaban sa katangiang ito, sa bunga ng Espiritu. Inihahatid po tayo ng Diyos sa buhay na ito na mamuhay tayo ng may kabanalan. Ibig sabihin po, yung buhay na may kabanalan ay buhay na puspos ng Espiritu Santo. Kaya dapat nakikitaan tayo ng katangiang sinasabi sa mga talatang ito. Buhay na may kabanalan. Yung buhay na may pag-ibig. Yung buhay na may mabuting integridad bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo. Yung katangian po na ito, na nagtataglay ng bunga ng Espiritu, nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng buhay bilang isang Kristiyano at sa buhay ng isang namumuhay ayon sa laman. So bilang mga mananampalataya po na pinananahanan ng Espiritu Santo, meron talagang dapat na pagbabagong nararamdaman tayo mula sa ating loob at merong nakikitang pagbabago sa ating kilos, sa ating pananalita at klase ng pamumuhay. Yan po ang papel ng Espiritu Santo sa atin. Ang kasunod po, ang Espiritu Santo ang tumutulong na mamuhay ng may kabanalan. May kaugnayan po ito sa number 4, yung pagkakaroon ng bunga. Ang Espiritu Santo po ay may mahalagang papel sa pagpapabanal sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya. Ang Espiritu Santo yung huhubog o tumutulong sa bawat isa para maging kawangis ni or maging katulad tayo ni Kristo. Kumbaga po, yung Espiritu Santo yung magtutulak sa atin na magpatuloy tayo sa isang buhay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. So, binabago tayo, tinutulungan tayo na makapamuhay ng may kabanalan at may pagsunod ng tapat sa kalooban ng Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 13, binibigyang diin ni Apostol Pablo yung dalawang uri ng pamumuhay. Pamumuhay ng ayon sa laman at ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Basahin po natin itong sulat ni Pablo. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Yung Espiritu Santo po ang nagtuturo at nagtutuwid sa atin para iwasan natin yung kasalanan at kasabay ng pag-iwas sa kasalanan ang makapamuhay tayo ng matuwid. Yung Espiritu yung gumagawa o yung Espiritu yung kumikilos sa atin para magbunga ng kabanalan at mas maging katulad tayo ni Kristo sa ating mga pagkilos, sa ating pag-uugali, maging sa nilalaman nga po ng ating puso't kaisipan. Tinuturuan tayo dito na merong spiritual na digmaan, merong spiritual na labanan tayong kinakaharap araw-araw. Yung pagpili sa pagitan po ng kasalanan at kabanalan. Yun yung spiritual na digmaan. Pagpili sa pagitan ng gawa ng laman at ng Espiritu. At tanging sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, magagawa po nating labanan yung kasalanan at makakapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Muli po sabi dito, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay.
Yung laman, ayon sa talatang ito, tumutukoy sa ating makasalanang kalikasan. Yung bang meron tayong masamang pagnanasa, may masamang kaisipan tayo, meron tayong mga gawaing hindi nakaayon sa Diyos. Yan po yung ayon sa laman. Yung ganyang pamumuhay, yung pagsunod sa pita ng laman, halimbawa, kasakiman, namumuhay tayong may kasakiman, o kaya namumuhay tayong may masamang pagnanasa o makalupang hangarin, ang resulta daw po niyan, ayon sa talatang ito, kamatayan, mamamatay. Sabi dito, for if you live according to the flesh, you will die. Hindi lang po ito sa physical na kamatayan, kundi higit sa lahat, spiritual na kamatayan, o kaya yung ibig sabihin ng spiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu, no, but if by the Spirit, nagiging posible po para sa isang mananampalataya na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Sa pamamagitan yan ng Espiritu. Ang Espiritu Santo yung nagbibigay ng lakas at gabay para mapagtagumpayan natin yung digmaan, yung pita ng laman na inaakit na tinutokso tayong sundin. Sabi pa, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Yung salitang pinapatay o put to death, pagpapakita po na hindi natin dapat hinahayaang manatili sa atin. Dapat talaga pinapatay, inaalis, pinupuksa. Tinatalikuran natin yung makasalanang gawa. At kasabay nun, nagpapatuloy tayo sa paghahangad ng buhay na may kabanalan. Yung pangako dito, kayo ay mabubuhay. You will live. Ang buhay na tinutukoy naman dito, buhay na malapit sa Diyos. Buhay na merong presensya ng Diyos. At tumutukoy din ito sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayang pisikal natin. Yung mensahe sa atin dito, meron po tayong tungkulin na labanan o kaya patayin yung kasalanan at kaalinsabay nun, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng kakayahang mapaglabanan yung kasalanan at atin pong maipagpatuloy ang isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Yan po yung isa pang papel ng Espiritu Santo sa atin. Ang kasunod po na papel o gampanin ng Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano, ang Espiritu Santo bilang tatak ng kaligtasan. Yung Holy Spirit po nagsisilbing tatak o garantiya ng ating kaligtasan. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, basahin po natin itong chapter 1, verse 13 hanggang 14 po. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Yung presensya po o yung pagkakaroon ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya ay patunay ng pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. Yung katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kung merong presensya o merong Espiritu Santo sa buhay natin. So yung Holy Spirit po ay nagbibigay ng katiyakan at kumpiyansa na tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Meron tayong tatak. Meron tayong katibayan na tayo po ay pag-aari, na tayo po ay sa Diyos, in Him. Sabi pa dito, sa Kanya'y kayo rin naman. No, ang tinutukoy dito ni Pablo, mga mananampalataya sa Efeso, tulad natin, tulad po ninyo na tumanggap ng kaligtasan dahil kay Jesus. Sabi po dito, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan.
Yung proseso ng kaligtasan nagsisimula sa pakikinig ng salita ng katotohanan, na tumutukoy po yung salita ng katotohanan sa Ebanghelyo. At yung Ebanghelyo o Gospel, yun yung mabuting balita tungkol kay Jesus na nagdadala ng kaligtasan. So sa pakikinig po ng Gospel, nalalaman natin yung plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At sabi pa dito, at kayo na sumampalataya sa Kanya, kung yung proseso po ng kaligtasan, nagsisimula nga ito sa pakikinig, at yung kasunod sa pakikinig ng Ebanghelyo ay pagsampalataya o pagtanggap at pagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Yung kasunod nun, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So matapos makapakinig at sumampalataya, ang mga mananampalataya po ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So yung tanda, yung selyo na nagpapakita na pag-aari ng Diyos, at ito rin yung pangako na may darating pang kaligtasan, na may darating na kasakdalan, yung Espiritu Santo po. Ang Holy Spirit ang simbolo ng katiyakan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon ng tao at ng Diyos. Sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo sa verse 14, siya ang katibayan ng ating mana. Katibayan o garantiya ng ating mana. Isang pamana ng buhay na walang hanggan. Isang pamana ng pakikisama sa Diyos sa kaluwalhatian, sa hinaharap sa walang hanggan. At yung Espiritu Santo, siya ang tatak, siya ang katibayan. Sabi pa dito, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Tumutukoy po sa ganap na kaligtasang darating sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung bawat mananampalataya po ay aariing ganap bilang pag-aari ng Diyos. At sa huli, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, to the praise of His glory. Yung lahat pala ng ito, yung proseso ng kaligtasan, yung Espiritu Santo bilang tatak ng ating kaligtasan, ay para pala sa layuning magbigay ng papuri, para pala sa layuning magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, isa din pong mahalagang papel ng Espiritu Santo, siya ang ating tatak ng kaligtasan. Sa panghuling punto po ng ating aralin, ang papel pa ng Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano, ang Espiritu Santo sa pagtulong sa ating pananalangin. Isa pang mahalagang papel ng Holy Spirit, tulong sa ating mga panalangin. Kung nauunawaan po natin na mahalaga yung pagkakaroon ng matibay at tuloy-tuloy na komunikasyon sa Diyos, kung naunawaan natin na dapat po ay araw-araw at oras-oras at bawat pagkakataon na meron tayo ay nangyayari sa ating puso at isipan ang pagkikipag-usap sa Diyos, kung naunawaan natin yung kahalagahan na yan, ito po ang isang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Tutulungan tayo sa ating mga pananalangin. Ayon po sa Romans chapter 8 verse 26, bahagi po yan ang sulat ni Apostol Pablo na tumutukoy sa tulong ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya sa kanilang kahinaan, lalo na pagdating sa panalangin. Basahin po natin. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Pinapaalalahanan tayo na meron tayong limitasyon. Meron tayong kakulangan sa kung paano tayo dapat manalangin sa bawat sitwasyon na kinalalagayan natin, kinasasangkutan natin. Yung kahinaan o weaknesses, patungkol po ito sa physical na kahinaan ng mga tao. Patungkol po ito din sa spiritual na kakulangan ng mga tao, lalong-lalo na po sa pag-unawa sa kung ano yung pinakamabuting dapat na hilingin ng tao
yung weaknesses, yung kahinaan dito ay mas tumutukoy po sa kakulangan patungkol sa spiritual na kahinaan, kung ano yung pinakamabuting ipapanalangin ng tao sa Diyos. Kasi sabi pa dito ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. May pinapakita dito na minsan hindi natin alam kung paano yung tamang pananalangin, yung nararapat na paghiling. Ano ba yung mga tamang salita na ipanapanalangin natin at paano tayo dapat tamang humiling sa Diyos? Lalo na po kung tayo ay nasa isang komplikadong sitwasyon o kaya tayo ay nalalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi natin laging naunawaan yung kalooban ng Diyos. At maaaring pagkaminsan, hindi natin malaman kung ano yung tamang dasal para sa mga nangyayari sa atin. Kaya kailangan natin ang Espiritu Santo. Sabi dito, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan. Ang Espiritu yung namamagitan. Ang Espiritu na nasa atin, na nananahan sa atin, na namamagitan siya sa atin at sa Diyos sa ating pananalangin. Kumbaga sinasabi dito sa atin ni Pablo, yung Holy Spirit ang nagbibigay ng lakas at tulong sa atin sa tamang pananalangin natin. Na ang Espiritu ang gumagabay sa atin na mabigkas natin yung mga hindi natin kayang bigkasin, na mabigkas natin yung mga tama na dapat nating bigkasin sa pakikipag-communicate natin sa Diyos. Sabi pa dito, yung pagtulong ng Holy Spirit na may mga daing na hindi maipahayag. Lalo na po sa mga pribado at mga personal nating pananalangin sa Diyos. Ito yung malalim na damdamin natin na sa tulong ng Espiritu Santo na ipapahayag natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan, na ipapahayag natin sa Diyos yung ating kalagayan, at na ipapahayag natin sa Diyos ng tama, at nagtutulak sa atin na magkaroon ng malapit na ugnayan sa ating Diyos. Ang Espiritu Santo yung nagtuturo sa atin kung paano manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yung Holy Spirit po yung tumutulong sa atin sa mga panahon na hindi hirap tayong umamin sa Diyos. Hirap tayong makapagsalita. O kaya hindi natin alam kung ano yung dapat na ipanalangin sa Diyos. Yung Holy Spirit yung gumagawa o kumikilos para po yung ating panalangin ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Ang Espiritu Santo po ay isang aktibong kasama ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya sa ating spiritual na paglalakbay. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng patnubay, na nakita natin ang kapangyarihan, mga aaliw, at bunga ng kabanalan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung buhay ng mananampalataya ay pinapalakas, pinapaunlad, pinagyayaman yung spiritual na kalagayan, at pinapatnubayan para lumago sa pananampalataya at pagkakakilanlan kay Kristo. So bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga po na tayo ay patuloy na pinananahanan ng Espiritu Santo para mahubog yung ating pagkatao, para mabigyan tayo ng katiyakan ng ating matatamong ganap na kaligtasan. Ang dalangin ko po ay makatulong ang gawain natin ito para mas makilala, para mas maintindihan natin at magkaroon tayo ng mas malalim na kaunawaan o malawak na kaunawaan kung sino o ano nga ba ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Palagi po nating buksan yung ating puso sa salita ng Diyos. Manalangin lagi na may taglay ang pananampalataya at hayaang gabayan tayo ng Espiritu Santo
sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa tulong, sa patnubay at gabay ng Espiritu, masumpungan po nawa natin yung lakas, yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kagalakan, at yung tunay na kapanatagan, maging yung tunay na pagbabago sa ating buhay bilang tayo nga po ay mga tagasunod ngayon ni Kristo. Ang Espiritu Santo, hindi lang po yan ideya, hindi lamang po ito isang konsepto, kundi isang aktibong presensya sa buhay ng isang mananampalataya. Ito po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama. Hanggang matapos natin ang gawain ngayon, purihin po natin ang Panginoon.